Wildlife trafficking, bistado sa Marikina. Bakit hinuhuli sa pag-aalaga ng ibon? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo sa channel na ito, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ang content natin dito sa channel ito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So mga kahabi, marami na akong mga video patungkol sa pag-aalaga ng ibon, sa mga variety, sa mga proseso pagkuha ng CWR at sa mga kababayan natin na nahuhuli, nagpapaalala tayo, mga na-entrap at marami na mga video ako regarding po sa buhay mag-ibon. So balik-balikan nyo na lang po yung mga previous video ko kung inyo pong mamarapati at kung gusto nyo mapanood yung mga topic natin ay inaanyayaan ko po kayo na balikan nyo po yung mga previous video ko dahil lagi po tayong nagpapaalala. So yung ating tatalakayin ngayon ay isa na naman nating kahabi na wildlife trafficking na huli sa Marikina. At bakit siya hinuli sa pag-aalaga ng ibon? So yun po yung ating aalamin sa video ito. Hayaan nyo muna akong ibahagi ko sa inyo yung pangyayari sa pagka-aresto ng isa nating kahabi na mag-iibon doon sa lugar ng Marikina. So isang pinagsanib na operasyon ng Philippine National Police, ito yung PNP at Department of Environment and Natural Resources. Ito yung DNR. So nagsanib puwersa po sila. Ang isinagawa noong Hunyo 2023, 2025 sa taong ito. So 24 ngayong kahapon lamang po nangyari ito kahabi sa Marikina City na nagresulta ng pagkakaaresto ng isang individual at nasamsam ang 88 na piraso ng buhay na wildlife birds o yung buhay ilang. Biriin nyo kahabi, 88 na piraso ng ibon ang nasamsam sa isa nating kahabi. Bakit kaya? Ano ang kanyang nagawang pagkakamali sa kanyang pag-aalaga lamang ng isang ibon? So patuloy po tayo. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng isang search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 193 ng Marikina City para sa paglabag sa Republic Act 9147 o yung Wildlife Resources and Conservation Act. So ito pala ang naging dahilan kahabi sa kanyang pagkakaaresto dahil sa paglabag niya sa RA 9147. So ano nga ba ito 9147 na batas na ito? At ito yung ating lagi sa ating sinasambit na lagi tayong lumalabag sa batas na to. Ano nga ba ito? Ito yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. An act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So ano naman yung kinalamang na batas na to sa ating pag-aalaga ng species ng mga ibon? So ibig sabihin mga kahabi, dapat yung ating inaalagang ibon ay alamin natin kung ito po ay kinakailangan iparehistro sa DNR. Dahil kailangan sa pag-aalaga natin ng mga species or yung mga ibon, mga kahabi, ay kailangan lagi tayong napapaloob or sumasailalim sa batas ng 9147 o yung Wildlife Resources
and Conservation Act. So ito po yung pinatutupad ni DENR. So patuloy po tayo mga kahabi. Sa isinagawang operasyon na diskubre sa loob ng bahay ng suspect ang iba't ibang uri ng ibon gaya ng green chick conure at lovebirds na inilagay sa 36 na kulungan. Pero mo kahabi, napakaraming kulungan pala ng ating kababayan o kahabi na ihil sa pag-aalaga ng ibon. 36 na kulungan at ang kanyang inaalagaan ay green chick conure at lovebirds. Alam naman natin na ang green chick conure kahabi ay Cites appendis ayon sa IUCN at ganun din po ang lovebirds. So hindi lang po nabanggit kung anong klase ng lovebirds ito, kung ito ba ay non-airing o Alps 1 o Alps 2 o yung Agapornis fisheries. So sa madaling salita kahabi, na 88 na piraso ang kanyang nahuli sa kanya at green chick conure at lovebirds ang kanyang inalagaan. So hindi na po ito basta-basta small time na breeder or hobbyist. So medyo marami na po ito, nakakabahala na po ito. So kaya naalarma ang DENR at ang kapulisan. Kaya nagsagawa sila ng search operation sa kanyang bahay. So yun po yung kanilang nasaksihan or ay kanyang nakita sa bahay. Sa kabila ng kahilingan ng mga operatiba na mabigong magpakita ng kaukulang permit ang may-ari dahilan upang kumpiskahin ang mga ibon at isagawa ang agarang pag-aresto. So biruin mo kahabi, nag-aalaga lang tayo ng ibon ng mga species, tayo pa ay nagkaroon ng kaso, tayo pa ay nakulong, tayo pa ay napa-aresto pa tayo sa kadahilan ng wala tayong kaukulang permit na maipakita sa kapulisan at sa kawani ng DENR. So sa pag-aalaga mga kahabi, lagi kong pinapaalala sa inyo na lagi nyong alamin na yung ibon or species na ating alagaan ay alamin natin kung ito ay kailangan pang iparehistro sa DENR tulad ng ating kahabi. So siguro naman sa tagal ng kanyang pag-aalaga ay nalaman niya na kailangang iparehistro, ngunit hindi siya nag-action sa kanyang obligasyon. So muli ko natin pinaalala kahabi na kung tayo ay papasok sa larangan ng pag-ibon, na maingat kung laging sinasabi na paalala sa ating mga kapwa mag-ibon na dahan-dahanin na po natin ang pagkuha or pag-asikaso ng ating mga dokumento, ating mga ibon, dahil para din naman ito sa atin. Huwag na po tayong magsawalang kibo at baka mangyari po ang nangyari sa ating kababayan doon sa Marikina. So yun po ang mahirap, na biglang magkaroon ng surprise visit ang mga DENR at ang Maritime Police sa ating bahay at magsagawa ng inspection at wala tayong maipakita mga dokumento, ay mapaparusahan po tayo at maaaring kumpiskahin ang mga ibon. Sayang naman yung ating nasimulan at mayroon pa tayong kaharapin na kaso at pagkakulong. So yun po ang nakakalungkot kahabi. Ang operasyon ay sinagawa sa legal, maayos at mapayapang pamamaraan sa presensya ng mga kinatawan mula sa DENR at barangay at naitala sa pamamagitan ng alternatibong recording devices. So yun ang hindi naman tayo
binabaliwala ng DNR. Binibigyan tayo ng karapatan, binibigyan tayo ng sumunod sa batas, ngunit nasa atin po ata yung pagkukulang. So isinagawa naman nila yung kanilang tungkulin sa legal na pamaraan, sa maayos na pakikitungo at sa mapayapang pamamaraan sa atin. So sa mga presensya ng mga kinatawan ng mga DNR at ng barangay ay sa bahay po ng ating ating kabayan sa Marikina City ay kanilang sa katuparan ang pag-search sa bahay ng nasambit na may-ari ng mga ibon. Tinatayang nasa halagang 77,000 ang kabuuang halaga ng mga nasamsam na wildlife species. So hindi rin biro ang naging puhunan ng ating kababayan sa pag-aalaga. So napakadali naman po ang pag-process ng mga dokumento sa pagkuha ng mga kaukulang papers sa DNR. Hindi naman po mahirap ito, kahabi. Ngunit huwag nating laging babaliwalain ang ganitong bagay na akala natin ay maliit lang na usapin. Pero sa padang dulo ay tayo rin po ang magsasakripisyo. Dinala ang suspect sa HMG Camp Pigeon T. Krame para sa karagdagan investigasyon, habang ang mga ibon ay inilipat sa Biodiversity Management Bureau ng DNR para sa wastong pangangalaga. So, kasalukuyang inihanda ang mga otoridad ang kaukulang kaso na isasampa sa Office of the City Prosecutor ng Marikina. So, yun mga kahabi, nakumpiska na ang ibon sa atin, ay meron pa tayong kakaharapin na kaso isasampa sa atin. So, nagdoble-doble na ang ating naging problema dahil lang sa pagpapabaya ng ating obligasyon na iparehistro ang nasabing mga species na aalagaan. So muli mga kahabi, ito ay muling paalala sa mga kahabi natin, sa mga nag-aalaga na wala pang papel, ay wala pang mga dokumento, ay unti-unti na po natin maiprocess ang ating mga dokumento na huwag nang humantong sa nangyari sa ating kababayan sa Marikina na mangyari din sa atin. Huwag naman po sana. So yun lang po ang aking mga paalala muli mga kahabi. So at kung nagustuhan nyo itong talakayan natin, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong i-upload ko mga video regarding po sa buhay mag-iibon. At nais ko rin pong i-shoutout kahabi ang ating mga patuloy na sumisubscribe, patuloy na patuloy na nanonood sa ating YouTube channel, patuloy na sumusuporta sa ating mga munting silent viewers dyan. Shoutout sa inyo mga kahabi. At nais ko rin pong i-shoutout si Noli Apiado, watching from Tanay, Noli Aviary. Shoutout po. So kahabi Noli Apiado, shoutout po sa inyo at sa lahat ng mga kahabi natin dyan sa Tanay Rizal. Shoutout po sa lahat ng mga mag-ibon. Maraming po salamat sa inyong suporta at sa kay Noli Aviary. Maraming pong salamat sa inyong suporta kahabi. At kahabi Ray Almiranes, shoutout po. Edmond Cadenas, shoutout po kahabi. Lubiano M. Janel, shoutout po. Si kahabi Alberto Ramos, shoutout sa iyo kahabi Nonoy. At last but not the least, Miss Earthquake, shoutout po sa inyo mga kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta. So yun po ang wildlife trafficking na nabisto sa Marikina. Bakit tinuli sa pag-aalaga ng ibon? So malamang ay hindi siya nakasunod sa alituntunin, rules and guidelines, policies ng DENR. Nawa mga kahabi ay
sa mga nakapanood dito sa ating YouTube channel at sa mga kahabi natin na wala pang mga dokumento at marami kayong mga inalagaang ibon, ay unti-unti na natin na ma-process ang mga dokumento para pag nag-surprise visit sa ating aviary, sa ating bahay, sa ating lugar, ay hindi po tayo mangangamba dahil meron tayong pinanghawakan at meron tayong ipapakita sa mga maritime police at sa mga kawani ng DNR. Maganda ang buhay pag may kaalaman sa pag-aalaga ng ibon sa mga rules and regulation, policy and guidelines ng DNR. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.